sa ulo ng mga humahataw na balita. Hataw Balita. Jeepney drivers dumaraing dahil sa panibagong oil price hike na ipatutupad simula ngayong araw. Hataw Balita. Halos 300 pasahero pauwi ng Mindanao, stranded pa rin sa Manila North Port. Hataw Balita. Department of Health nakapagtala na ng 16 na bagong fireworks-related injuries sa Pilipinas. Hataw Balita. Militar hindi tinumbasa ng ceasefire declaration ng Communist Party of the Philippines New People's Army. Hataw Balita. Municipal Council hinimok ang media na tawagin ang kanilang bayan na Municipality of Kalayaan. Hataw Balita. At Department of Budget and Management tiniyak na magiging transparent ang paggastos ng 5.7 trillion national budget. Hataw Balita. Una sa ating mga humahataw na balita. Magiging epektibo na po ngayong araw ang gagawing taas presyo ng mga kumpanya ng langis. Ngayong araw ng Martes, December 26, batay po sa abiso ng mga oil company, tataas po ng piso at 70 sentimos ang presyo ng kada litro ng diesel. Magkakaroon ng price increase na piso at 60 sentimos sa kada litro ng gasolina. Samantalang ipatutupad naman ang pagtaas ng presyo sa kada litro ng kerosene na abot sa piso at 55 sentimos. Nakita ng mga oil industry player na naapektuhan ng pag-atake ng Houthi rebels sa mga commercial ship ng langis ang presyuhan sa world market. Tumaas ang presyo ng langis sa buong mundo dahil sa nangyari kung saan iniiwasan na ng mga commercial vessel na dumaan sa Red Sea dahil sa panganib. Nagdulot ito ng delay sa delivery ang pagkaantala sa supply ng langis na nakaapekto sa presyo nito sa merkado. Hataw Balita. Dumaraing ngayon ang mga driver ng Public Utility Jeepneys o PUJs dahil sa humabol na panibagong oil price hike ng mga oil company bago matapos ang taong 2023. Sa kabuuan na sa higit 5 piso ang naging dagdag sa kada litro ng diesel ngayong taon, higit 12 pesos naman sa kada litro ng gasolina at halos 2 piso sa kerosene. Ayon sa mga driver, imbis na kikitain na nila para maipang-uwi sa pamilya, ay napupunta pa sa pang-diesel. Mas magiging maluwag sana nila kung bababa na lamang sa 50 pesos ang kada litro ng diesel na ngayon ay maabot na sa halos 60 pesos kada litro. Ayon sa ilang tsuper ng jeep, halos wala ring naging silbi ang naging pisong dagdag sa pasahe dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng krudo. Pakinggan po natin ang magkasunod na pahayag ng ilang jeepney driver. Pangkain ng alak na yun kung may ipon mo yun, lalaki yun. Napakabilis tumaas. Ang hirap bumaba. Yun ang inaano namin. Kaya kami mga driver, yun ang ayaw namin yung pagtaas ng krudo. Dadagdag na naman, piso mahigit. Yung 700 to 800, mabababa. Mga 500 to 600 na naman. Laking sa amin yung kabawasan sa kita. Hindi naman kasi nahahatak din ng diesel hindi naman permis na maganda biyahe. Minsan may takbong basyo. Hataw Balita. Stranded pa rin sa Manila North Port ang halos 300 pasahero na sumubok na makauwi sa kani-kanilang probinsya bago ang long holiday weekend. Ilan sa kanila na-delay ang biyahe at wala umanong natanggap na abiso mula sa shipping line at piniling manatili na lamang dito sa Manila. Base sa text message ng shipping line sa mga pasahero, epekto pa rin ng nagdaang bagyong Kabayan ang pagkakaantala ng pagbalik sa Maynila ng kanilang mga barko. Bagamat noong nakarang linggo pa nilift ang suspensyon ng biyahe sa dagat pero nagkaroon umano ito ng domino effect sa mga biyahe. Nauna namang sinabi ng Philippine Ports Authority o PPA na nagkakaroon ng kakulangan ng mga barko sa mga ganitong peak season. Walang nakaschedule na biyahe kahapon December 25 sa Manila
Northport Passenger Terminal pero mayroong 4 na barko na dumating galing ng Cebu, Cagayan, Iloilo, Bacolod, Cebu, Osamis at Coron, Puerto Princesa. Inaasahan na itutuloy na ngayong araw ang pag-alis ng 3 ilang barko na papuntang Cebu, Cagayan, Dumaguete, Dipolog, Zamboanga at Cagayan, Tagbilaran. Namigay naman ng lugaw ang Port Authority Police bilang pamatid gutom ng ating mga kababayan at naglatag ng projector screen para may mapanood ang mga apektadong pasahero na nag-aantay ng biyahe sa Pantalan. Pakinggan po natin ang magkasunod na mga pahayag ng mga stranded na pasahero sa Pantalan. Excited din ako makita ang mama ko, siyempre. Matagal ko na din kasi siya gusto makita eh. Kaya ganun. Kaya excited ako na uuwi din. Dapat kasi may yung message. Sabi nila, nag-message naman daw. Wala naman kami na-receive. Kinuha nila yung lahat ng number namin. Wala naman kami na-receive na kahit isang message. Pero wala kami yung nakita sa Yung sa social media naman, sa Facebook nila, chinek naman namin, wala naman yung nakalagay na Di ba dapat nakapost yun? Wala naman. Kaya pumunta na lang kami dito. Pagdating na namin dyan sa labas, siya kanila sinabi na sa mamaya pa, hapon, umaga. Ayun po, hindi mo na namin nabasa na nag-text pa yung Togo sa aming cellphone. Hindi namin nabasa na ganun po ang nangyari, na-cancel po. Kaya po, ang tinanong po namin dito sa staff dito sa dito sa port, ang mangyari daw 26 na daw po umaga, alas 6 umaga po ang alis dito. Hataw Balita. Mas kakaunti ang bilang ng mga biyahero sa Ninoy Aquino International Airport kahapon, December 25, taliwas sa sitwasyon noong nakarang linggo hanggang nitong weekend. Ayon kay Police Major Prince Kenneth Palma, ang officer in charge ng NAIA Terminal 3 Airport Police Station, isa sa mga nakikitang dahilan kung bakit mababa ang bilang ng mga pasahero ngayong araw o kahapon ay dahil mas mahal ang presyo ng airline ticket kumpara sa mga nagdaang araw. Ngunit gradual lang pagbaba ng bilang ng mga pasahero. Mula sa 79,062 passengers noong December 22, naging 77,562 ito pagsapit ng December 23. At kamakalawa pumalo na lamang sa 72,371 ang bilang ng mga pasahero sa NAIA Terminal 3. Pakinggan po natin ang pahayag ni NAIA Terminal 3 Officer in Charge, Police Major Prince Kenneth Palma. So far, based on our observation, normal naman. Medyo pumunti ang pasahero ngayon compare kahapon and past few days. Maaaring attributed to habang lumalapit yung Kapaskuhan ay nagmamahal din yung mga ticket and yung iba ay nakapagsiuwian na sa kanilang mga paroronan. Samantala, wala namang naitalang anumang untoward incident ang mga pulis sa Terminal 3, maliban na lamang sa isang paserong inasistihan nila na na-scam online sa kanyang supposed booking flight. Upang matulungan, nagtulong-tulong ang mga pulis para ma-book ito ng panibagong flight ngayong araw. Samantala, inihayag ng Manila International Airport Authority na umakyat sa 14.35% ang bilang ng mga pasahero sa NAIA mula December 1 hanggang December 24, kung saan nakapagtala ng 3,190,713 mula sa 2,790,265 passengers noong nakaraang taon sa parehong panahon. Hataw Balita. Mabot na sa 85% ang bilang ng mga nagpakabit ng Radio Frequency Identification o RFID mula nang ipatupad ang dry run ng 100% RFID cashless transaction sa North Luzon Expressway at Subic-Clark-Tarlac Expressway. Ngunit pakiusap ng mga motorista, ayusin sana ang mga sticker nito nang wag na silang magkaaberya sa hinaharap. Si Nestor Torres humahataw. Hataw Balita. Mula sa dating 70% nitong July, ngayon ay nasa 80 hanggang 85% na ang bilang ng mga motoristang nagpakabit ng Radio Frequency Identification o RFID.
Ayon kay Julius Corpus, spokesperson ng Toll Regulatory Board o TRB, batay sa naturang datos, ipinapakita na marami sa mga motorista ang naniniwala sa pagiging epektibo ng RFID transaction kaysa sa cash transaction para maiwasan talaga ang matagal na pagpila sa mga toll lane, partikular ng North Luzon Expressway at Subic-Clark-Tarlac Expressway. Umaabot dati 70%, 30% ang rate ng RFID at ang cash and concern network. Subalit nung magsimula po tayong magpatupad ng tinatawag natin contactless drive, umabot na po between 80 to 85% or less ang ating pong ratio ngayon na gumagabit na ng RFID. Marami na po sa ating mga motorista ang nakita nila siguro mas maganda nga naman na tayo'y may RFID kaysa sa patuloy na nagbabayad cash. Pagkat sa cash po, inaabot ng 20 to 25 seconds sa transaction ninyo sa toll plaza. Samantalang kung naka-RFID po kayo, ay 4 to 6 seconds lamang makaka-enter or exit po kayo sa ating toll plaza. Kadalasan, may naiuulat na nagkakaproblema ang mga motorista dahil sa hindi mabasang sticker ng RFID, kaya sila nagtatagal sa mahabang pila. Siguro dapat mas madaling basahin yung card. Para walang abala, yung palang malayo ka palang nababasa na dapat. Hindi yung hihinto ka pa. Talaga, malaking abala pag wala kang RFID. Mas maganda pag talaga, maayos na nila yung pagbasa ng mga card. Hassle yun kapag sa driver kapag ganyan maaabalahin pa yung biyahe mo, diba? Paliwanag naman ng Toll Regulatory Board, minimal lang naman ang nagiging problema sa mga toll lanes sa mga toll plaza, pero ginagawa naman nila ito ng paraan para huwag magtagal sa pila ang mga motorista. Aminado rin naman ang NLEX Management at TRB na hindi talaga maiwasan na magkaroon ng aberya sa mga RFID. Karaniwan anyang problema ay hindi mabasa ang sticker nito o di kaya naman ay sa mismong toll lanes nagkakaproblema. Libre naman po ang kapalit ng RFID. Isa pong kailan din na kung bakit kuminsan nagpapagal. Opo, tama po. May mga toll plazas kasi at toll lanes pa rin tayo na patuloy po na ini-improve o pinakita ng mga sistema equipment nang sa ganon mapabilis pa po ang daloy ng trafiko. Subalit nakakanakan naman po yan. Generally, maayos na po ang RFID system natin. Samantala, isa rin sa nakikita nilang problema kaya may nagtatagal sa pila ay yung mga hindi nagpa-load o kaya naman ay mga walang RFID sticker na pumapasok sa loob ng RFID lane. Payo ng TRB at NLEX Management sa wala pa ring RFID hanggang ngayon, magandang magpakabit na lalo na't long holiday kung saan inaasahan na ang heavy traffic papuntang norte at paluwas ng Maynila. Hindi po namin kayong hihikayat din na switch na po kayo sa RFID kung wala pa kayong RFID at mas mabilis ang transaction nyo po. Kung meron naman po kayong RFID, nakikiusap din po kami sa inyo na sana siguraduhin ninyong sapat yung load ninyo bago kayo pumasok o lumabas man lang sa ating mga expressway. May mga applications naman po kung saan kayo madaling magpa-load. Sa ngayon, full implementation pa rin ng isinasagawang 100% RFID cashless transaction sa lahat ng mga toll plaza sa NLEX at SCTEX. Subalit nagbibigay pa rin naman sila ng konsiderasyon maging sa mga gusto pa rin na magbayad ng cash. Ang mahalaga ay umabot na sa mahigit 1 milyon at patuloy na nadaragdagan ang nagpapakabit ng RFID sa bansa. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nestor Torres, Humahataw! Hataw Balita! Oy, abiso po sa ating mga motorista, sisimulan na po ngayong araw ng Martes at magtatagal hanggang sa December 30 ang pagsasara ng bahagi ng northbound lane ng Rojas Boulevard at sa flyover sa Pasay City. Batay sa anunsyo ng Department of Public Works and Highways, South Manila District Engineering Office, maglalagay sila ng 2 expansion joint sa flyover sa nasirang bahagi nito. Inabisuhan ng mga motorista sa posibleng pagbagal ng trapiko sa lugar at dumaan muna sa EDSA Flyover Service Road bilang alternatibong ruta.
Tiniyak naman ng DPWH-NCR na matatapos nila ang konstruksyon sa takdang oras. Hataw Balita. Nakapagtala na ang Department of Health ng 16 na bagong fireworks-related injuries kahapon, December 25. Batay sa datos ng DOH, kabilang sa nasabing bilang ang isang napinsala ang mata. Punso nito, umabot na sa 28 ang kabong bilang ng mga biktima dahil sa paputok. Isang linggo bago ang pagpapalit ng taon. Muli namang pinaalalahanan ng DOH ang publiko na mas mainam na manood at hayaan na lang ang mga profesional na magsagawa ng fireworks display sa mga komunidad. Hataw Balita. Walang suspensyon ng military at non-military operations ang pamahalaan sa gitna ng 2 araw na ceasefire declaration ng Communist Party of the Philippines New People's Army. Nagdeklara ang grupo ng unilateral ceasefire o tigil putukan bilang pagdiriwang sa ika-55 anibersaryo ng CPP na kauna-unahan mula noong December 2019. Ibig sabihin, suspendido ang lahat ng tactical offensives ng New People's Army o NPA na armed wing nito mula alas 12:01 ng madaling araw, December 25 hanggang 11:59 p.m. ngayong December 26 araw ng Martes. Inaasahan namang magre-resume ang offensive operations ng NPA ng Miyerkules, December 27, 12:01 a.m. Sa pahayag ng CPP, kasabay din ang pagdeklara ng tigil putukan ng komunistang grupo sa tradisyonal na holiday celebrations. Gayunman, hindi naman tinumbasan ng pwersa ng pamahalaan ng holiday ceasefire. Sa pahayag ni National Security Council Spokesperson Assistant Director General Jonathan Malaya, gaya ng binanggit na ni National Security Advisor Eduardo Año, walang magiging suspension of military and non-military operations. Bukod dito, magpapatuloy ang pagtugon ng Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police laban sa lahat ng armed threat sa bansa, kabilang na ang NPA. Hataw Balita. Formal na humiling sa media ang Municipal Council ng Kalayaan na tawagin ang kanilang bayan bilang Municipality of Kalayaan kaysa sa simpleng Pag-asa Island. Ayon sa konseho, mali ang naipahiwatig kapag tinutukoy ang bayan sa nasabing katawagan dahil nagiging parang isang simpleng bahagi lamang ng karagatan ang kanilang lugar. Patay sa Resolution Number 156-015 Series of 2023, ipinapahayag na ang naturang bayan ay isang lehitimong political jurisdiction at tahanan ng isang maliit ngunit masiglang komunidad ng mga mamamayan ng Pilipinas, kaya't nararapat itong tawagin ng Municipality of Kalayaan. Sa isang pahayag, sinabi ni Councilor Maurice Philip Alexis Albaida na siyang may akda ng resolusyon ay kakaisa para rito ang mga kinatawan ng mamamayan mula sa munisipalidad ng Kalayaan upang itaguyod ang kalayaan at teritorial na integridad. Inikilalaan nila ang media bilang mahalagang mga kaalyado sa pagtataguyod ng matibay na mga pamantayan at sanggunian, lalo na sa pagkilala sa kahalagahan ng munisipalidad ng Kalayaan, Palawan. Naniniwala si Albaida sa potensyal ng media na makatulong sa pagpapalaganap ng impormasyon tungkol sa kanilang bayan sa West Philippine Sea na ang tawag ay Kalayaan kaysa sa pangalan ng Pag-asa Island lamang. Ang municipality ng Kalayaan ay may kasalukuyang populasyon na mga 227 na residenteng naninirahan sa 66 na sangbahayan. Hataw Balita. Nais ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maging malinaw ang mga tutungkulin ng mga lokal na pamahalaan bago tuluyang maipatupad ang plano ng full devolution. Dahil dito, inatasan ng Pangulo ang National Economic and Development Authority o NEDA ng hanggang Pebrero ng susunod na taon upang tapusin ang pag-aaral sa planong full devolution sa pamahalaan. Sa ilalim ng Executive Order No. 138 ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, isinulong na ang full devolution of powers kung saan inihanda na ang mga lokal na pamahalaan na gampanan ng ilang tungkulin ng national government. Ayon sa Pangulo, dapat madetermina muna ang mga prioridad at serbisyong dapat na ilipat sa mga LGU.
Kabilang na dito ang pagpopondo at schedule ng implementasyon. Inatasan rin ni PBBM ang DILG na makipag-ugnayan sa Union of Local Authorities of the Philippines upang matukoy ang mga serbisyo at trabahong dapat gawin batay sa devolution transition plans ng national government. Base sa inisyal na pag-aaral ng Department of Budget and Management, aabot sa mahigit 400 na munisipalidad ang hindi pa kakayaning magpatupad ng mga malalaking proyekto at kinakailangan pa ng tulong ng national government. Sinabi ng Budget Secretary Amena Pangandaman na pangunahing problema pa rin sa ngayon ng ilang mga munisipalidad ang kanilang technical capacity at expertise upang maisakatuparan ang mga malalaking proyekto. Hataw Balita. Siniguro ng Department of Budget and Management o DBM na magiging transparent ang paggastos sa 5.768 trillion pesos na national budget para sa taong 2024. Ayon kay Budget Secretary Amena Pangandaman, bahagi ito ng mandato ng ahensya para maabot ang development goals ng bansa. Prioridad niya sa 2024 national budget ang responsableng debt management at pagsuporta sa post-pandemic recovery ng bansa na nakabatay sa medium-term fiscal framework. Batay sa projection ng ahensya, may bababa na sa higit 5% ang deficit sa budget sa 2024 mula 6.1% ngayong 2023. Habang sa 2028 naman ay nasa 3% na lang ang magiging deficit ng pambansang pondo na nangangahulugan sa mas konting pag-utang ng pamahalaan. Hataw Balita. Sa iba pang balita, nais ng Bureau of Corrections o BUCOR na maresolba ang isa sa mga nakitang problema sa Persons Deprived of Liberty o PDLs mula sa Bureau of Jail Management and Penology o BJMP ang paggawa muli ng krimen pagkalabas ng bilangguan o ang tinatawag na recidivism. Bunso nito ng kawalan ng correctional program. Kaya naman ayon kay Bureau of Corrections Director General Gregorio Pio Katapang Jr., para mabigyan ng solusyon ng ganitong problema, plano ng kawanihan na ang may sentensyang 3 taon pababa na nasa BJMP ay ilipat na sa BUCOR. Paliwanag nito na kailangan ng rehabilitasyon ng mga preso kaya dapat ito ay nasa BUCOR. Pakinggan natin ang pahayag ni Bureau of Corrections Director General Gregorio Pio Katapang Jr. Yung lahat ng makukulong na masentensyado, whether 1 day to 3 years. Kailangan sa BUCOR na? Sa BUCOR na po para maiwasan po yung recidivism. Napag-usapan din doon na kung hindi naman malakas ang ebidensya, huwag nang kasuhan. Kasi imagine 100... Aabot niya ito sa ngayon ng halos 13,000. Nahatulan ito sa mas mababang krimen, subalit kung hindi sila may tutuwid ay may posibilidad na gagawa uli sila ng paglabag sa batas pagkalabas ng piitan. Plano rin anya ng BUCOR na darating ang panahon na ang mga bilanggo ay magagamit din pagdating sa food security kung makatutulong sila sa pagtatanim sa iba't ibang lugar. Yung nakukulong ulit dahil hindi sila nagkaroon ng proper reformation and proper turnover back to society. Hataw Balita. Nasilayang muli sa bayan ng Donsol, Sorsogon ang pamosong butanding o tinaguriang world's largest fish. Sa Facebook post ng Dangkalan Beach Resort kahapon, December 25, 4 na butanding ang muling nagpakita malapit sa baybayin ng Donsol, Sorsogon. Una nang nagpakita ang 2 butanding noong ika-21 nitong buwan sa kapareho ring lugar. Itinuturing ng mga taga-Donsol na biyaya ang butanding dahil isa ito sa mga tourist attraction sa kanilang lugar. Ang whale shark o butanding ay madalas na namamalagi kung saan marami ang kanilang makakain tulad ng isdang tamban, pusit at hipon. Karaniwang lumalaki ito na umaabot sa 20 metro at may bigat na hanggang 34 na tonelada. Hataw Balita. Oras alas 5:39 na po ng umaga at sa pagpapatuloy ng Hataw Balita Pilipinas. Nananawagan ng isang grupo ng mga broiler racer na bayaran ng pamahalaan ang mga nag-aalaga ng manok
na naapektuhan ng bird flu sa bansa kasunod ng pagdami ng mga lugar na wala nang nakitang avian influenza. Ayon sa United Broiler Raisers Association, malaking tulong sa paglutas ng problema sa bird flu sa bansa kung mababayaran anya ang apektado nito. Sa ngayon nila tila hindi naman gaanong naapektuhan ng bird flu ang lokal na produksyon pero posible ring hindi na lang naiulat ang ibang mga kaso nito. Base sa datos ng Bureau of Animal Industry, nasa 14 na lalawigan na ang nagnegatibo sa bird flu habang 12 lalawigan pa ang may mga lugar na nananatiling apektado. Pero ang Bataan at Tarlac na lamang ang may aktibong kaso, partikular sa Balanga at Concepcion. Pakinggan po natin ang pahayag ni UBRA President Attorney Elias Jose Insyong. Ito na yun, sinuswerte mo kung hindi malaki masyado ang impact kung meron na. Parang wala eh. Dahil nag-iiyas na rin siguro industry at saka maaari rin wala nang nagre-report sa DA. Wala namang kasing indemnification fund, eh bakit pa magre-report? Kung may indemnification fund, bird flu man yan o ASF, mas madaling masusugpo yung problema kung may indemnification fund na hindi matatakot mag-report yung may problema. Pagka ganyan, kasi sa ibang bansa ganun eh. Una nang na-detect sa Pilipinas ang bird flu noong January 2022 sa commercial duck farm sa Bulacan. Dito lamang November 3 ay inilabas ng Department of Agriculture ang Memorandum Circular 49 na naglalaman ng guidelines sa pagbabakuna laban sa avian influenza. Pero ayon sa UBRA, huli ang Pilipinas pagdating sa bakuna sa bird flu. Ang isang nagpapatagal dyan yung labanan ng Bureau of Animal Industry at saka ng Food and Drug Administration. Sino mo talaga ang tatangan sa usapin na yan, naiipit yung industry. Dapat bilisin na nila yan. Kasi nagagamit naman sa ibang bansa na subok na. Dapat hindi na ganyan katagal eh. Hataw Balita. Nasawi ang 2 miyembro ng New People's Army o NPA matapos maganap ang sagupaan sa pagitan ng mga tauhan ng 95th Infantry Battalion o 95th IB at sa 12 miyembro ng East Front Committee ng Komiteng Rehiyon Cagayan Valley na pinamumunuan ni alias Carl noong Sabado, December 23. Patay sa impormasyon ng 5th Infantry Division ng Philippine Army, isang babae at lalaki ang nasawi na NPA sa naganap na engkwentro sa Barangay San Carlos, Gataran, Cagayan. Nakumpiska ng mga otoridad ang isang 5.56mm R4 rifle at iba pang mga gamit mula sa mga nasawi. Sa ngayon, nakilala na ng 5th Infantry Division ang pagkakakilanlan ng mga nasawi na NPA sa tulong ng mga kasama nito na nagbalik loob sa pamahalaan. Kinilalang 2 nasawi na sina alias Jero at alias Lucia. Nakanda naman ang Cagayan Provincial Task Force and Local Communist Armed Conflict na akayin ng mga nais magbalik loob, lalo na ngayong holiday season nang makasama nila ang kanilang mga mahal sa buhay at malayo sa karahasan. Kahapon, December 25 ay naihatid na ng lokal na pamahalaan ng Gataran ang mga labi ng nasawi sa mga kaanak nito. Hataw Balita. 7 bahay ang tinupok ng apoy sa nangyaring sunog kahapon sa Purok 8 Barangay Nersi sa Masbate City. Bureau of Fire Protection nagpaalala sa publiko na mag-ingat sa sunog ngayong holiday season. Si Jerry Galicia, humahataw. Hataw Balita. Pansamantalang nanunuluyan sa evacuation center ang 7 pamilyang biktima na nangyaring sunog sa Purok 8 sa Barangay Nursery, Masbate City, madaling araw nitong Lunes, December 25. Tinupok ng apoy ang 7 bahay ng mga biktima na pawang mga gawa sa light material. Wala halos nadalang mga gamit ang mga residenteng nasunugan dahil sa bilis ng pagkalat ng apoy. Nangangailangan ng agarang tulong ang mga biktima ng mga materyales upang maitayong muli ang kanilang mga bahay. Paglabas ko, malakas na po yung baga niya. Yung pinakaapoy, malakas na po siya. Tapos ang ginawa ko, pumasok ako sa bahay, ginising ko yung asawa ko, tapos nagbuhos ako ng katawan ko, tapos lumabas na. Kasi mainit na po sa mukha eh. Lumabas na po, palabas.
Yun na pong nakita ko, wala pa mo ako nakita ng mahaba na po kasi siya, yung pinaka-apoy niya. Nagsimula ang sunog dakong alas 12:30 ng madaling araw at idineklarang fire out dakong 1:15. Nahirapan na apulahin ng mga kawani ng Bureau of Fire Protection ang apoy dahil sa sikip ng daraanan at dahil yan sa kahoy ang tulay na papasok sa lugar. Yun po ang pinakamahirap doon ang pagdating namin ng fire truck. Mahirap talaga kasi nga iskinita tapos yung daanan yung mga kahoy. O kaya tapos dahil nga 'di ba 24 ng halos karamihan nagkakasayahan tapos marami ring nakainom. Tapos doon sa daanan halos ang daming tao. Kaya nahirapan tayo pati yung mga sibilyan na pati yung mga host natin sila mismo ang humahatak. Nagkabaligtaran na yung male to female dapat ang magdugtungan ang iba hinahatak baligtad kaya natagalan bago magdugtong kasi ibabalik mo naman yung isang dulo. Ganun ang hirap. Inaalam pa ng BFP kung ano ang sanhi ng sunog na umabot sa mahigit 125,000 piso ang halaga ng mga nasunog na ari-arian. Nagpaalala naman ang BFP sa mga residente na umiwas sa anumang maaaring pagmula ng sunog gaya ng paputok. Namahagi na ng tulong ang Department of Social Welfare and Development ng cash assistance na 10,000 piso sa mga totally damaged na bahay at 5,000 naman sa partially damaged. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Cherry Galicia, humahataw. Hataw Balita. Handa na ang lokal na pamahalaan ng Iloilo City na gamitin ang kanilang 180 million pesos na pondo para sa Local Disaster Risk Reduction and Management o LDRRM matapos itong aprubahan ng City DRRM Council sa kanilang pagpupulong noong nakaraang linggo. Ang naturang pondo ay para sa kanilang annual investment plan para sa taong 2024. Ilalaan ang 54 million pesos sa kabuang pondong ito ang para sa Quick Response Operation at 126 million pesos naman para sa pre-disaster programs. Sa isang panayam kahapon, December 25, sinabi ni City Disaster Risk Reduction Management Office o CDRRMO Head Donna Magno na binabantayan nila ang tagtuyot kaya't naglaan na sila ng karagdagang budget para sa pagtatayo ng rainwater harvesting facilities. Dagdag nito, may pangangailangan anya na baguhin ang kaugalian ng publiko pagdating sa paggamit at pangangasiwa ng tubig kung saan maaaring kunin ang lahat ng ulan na maaaring kunin para magamit kapag hindi na panahon nito. Alamin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Martes. Panoorin po natin ang update mula sa Philippine Weather Bureau Pag-asa. Sa kasalukuyan ay patuloy yung pag-iral ng hanging amihan sa may bahagi ng Luzon at yung easterlies naman ang siya nakakaapekto sa silangang bahagi ng Visayas at Mindanao. Ito pong easterlies ay yung hanging nagmumula sa karagatang Pasipiko at dahil dito asahan sa buong maghapon na magiging madalas yung mga pag-ulan especially sa may silangang bahagi ng Visayas at ng Mindanao. And so far, wala pa rin tayo na monitor na low pressure area sa loob at labas ng ating PAR. Kaya naman sa mga sunod pang mga araw, inasahan natin na mababa pa rin yung tsansa na magkaroon tayo ng bagyo na makakaapekto sa ating bansa. Bagamat magpapatuloy pa rin yung epekto ng amihan at ng easterlies. At para naman sa magiging lagay ng panahon ngayong maghapon sa Kalakhang, Luzon, aasahan na dahil sa pag-iral ng hanging amihan ang maulap na kalangitan at mga pag-ulan sa may bahagi ng Cagayan Valley, Apayao, Kalinga, gayon din sa may Quezon at sa may Aurora. Samantalang dito naman sa may bahagi ng Catanduanes, Albay at Sorsogon, aasahan naman na maulap na kalangitan at kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog dulot yan ng easterlies. Sa may bahagi ng Palawan, mga isolated rain showers and thunderstorms lamang ang maaaring asahan sa buong maghapon at sa nalalabing bahagi ng Luzon, mga isolated light rains naman ang maaaring asahan sa buong maghapon. Agwat ng temperatura sa may Lawag at Metro Manila na 24 to 31 degrees Celsius. Dito naman sa may Tuguegarao ay 21 to 28, sa may Baguio City ay 15 to 25, Tagaytay 22 to 29, sa may Legazpi 25 to 31 degrees Celsius,
At sa may Kalayaan Islands at sa may Puerto Princesa, nasa 26 to 31 degrees Celsius. At para naman sa magiging lagay ng panahon sa Kalakhang, Visayas at Mindanao, aasahan pa rin na magpapatuloy ang maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog sa may bahagi ng Eastern Visayas at gayon din sa may Caraga region. Pinag-iingat po yung ating mga kababayan dyan dahil posible pa rin magkaroon ng mga malalakas mga pag-ulan na maaaring magdala ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Nagpapalabas po ng mga advisories, rainfall advisories and rainfall warnings yung ating Visayas and Mindanao Regional Services Divisions. Kaya naman ugaling bisitahin ang ating Facebook at Twitter accounts kung saan nagpapalabas ng mga warnings. Gayon din sa ating website yung ating mga Regional Services Divisions kaugnay sa mga pag-ulan dulot ng easterlies. Sa nalalabing bahagi ng Visayas at ng Mindanao, generally fair weather conditions at magkakaroon lamang ng mga isolated rain showers and thunderstorms. Agwat ng temperatura sa may Iloilo nasa 26 to 31 degrees Celsius, sa may Metro Cebu 25 to 31, Tacloban 25 to 30, dito naman sa may bahagi ng Cagayan de Oro ay nasa 23 to 30 degrees Celsius, sa may Metro Davao ay 24 to 30 degrees Celsius at dito naman sa may Zamboanga 25 to 33 degrees Celsius. At para naman sa kalagayan ng ating karagatan, sa ngayon meron tayong nakataas na gale warning sa mga baybayin ng Batanes, Cagayan kasama na yung Babuyan Islands, sa may Isabela, Aurora, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, gayon din sa may Pangasinan at sa may Kalayaan Islands. Sa mga nabanggit natin mga baybayin, hanggat maaari huwag mo nang pumalaot dahil sa banta na matataas ang mga pag-alon dulot yan ng hanging amihan. At ang haring araw ay sisikat ngayong 6:80 ng umaga at lulubog naman mamayang 5:34 ng gabi. At napanood po natin ang update mula kay Pag-asa Weather Specialist Patrick Del Mundo. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo magpasalamat sa Diyos na may lalang. Pagkain, trivia, inaabangan, kultura, at iba pang makikita. Patikim Probinsya. Para sa mga animal lovers dyan, silipin natin ang isa sa mga sikat na zoo sa Mindanao, ang Manchanak Botanical Garden and Zoological Park sa probinsya ng Misamis Oriental. Si MJ Vasquez may patikim. Sa panahon ngayon, marami nang pinagkakaabalahan ng mga tao. Marami sa atin ay matagal nang hindi na-feel ang natural world dahil na rin sa modernong panahon kung saan puro nagtataas ang mga gusali ang ating nakikita. Kaya naman this time mga kasangbahay ay ipapasyal ko kayo sa isang lugar dito sa Misamis Oriental, ang Manchanak Botanical Garden and Zoological Park. Ang zoo na ito ang isa sa pinakamatandang zoo na na-establish dito sa Mindanao, kung saan karamihan sa mga hayop na kanilang inaalagaan ay pawang mga donated. Andito sa zoo may tiger tayo dito, may crocodile tayo, isang crocodile dyan. Yung mga sea eagle natin, nandiyan dyan, may eagle tayo sa baba. Brown deer, nandiyan. Yung ibang ibon natin dito, ang ibon mo masyadong maraming species na iba-iba. Nakaugalian na natin na ang pagpunta sa zoo ay para mamasyal at ipasyal ang ating mga anak dahil hindi lang sila natututo, kundi nakikita din nila ang kahalagahan ng mga hayop sa ating kalikasan. At dito nga sa Manchanak Zoological Park, isa ito sa mga sinasadya ng mga turista. Dahil bukod sa iba't ibang uri ng mga ibon na makikita, refreshing din ang ambience ng lugar dahil sa dami ng mga puno. Kaya animoy nasa kanilang mga natural habitat talaga ang mga hayop dito. Aside sa walang gadget, makakatulong dito sa environment, sa paglaki ng mga bata, sa progress nila. May kaalaman sila dito sa side sa animals, yung pag-aalaga ng environment natin. Excited sila makakita ng iba't ibang klase ng animals like tiger. First time nila makakita ng tiger. 100 pesos lang ang entrance fee para sa matatanda at 50 pesos naman para sa mga bata. Kaya tara na't yayain ng pamilya o barkada. Sama-samang mag-bonding, mag-unwind at matuto rito sa Manchanak Botanical Garden and Zoological Park. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. MJ Vasquez, humahataw.
Hataw Balita. Ayan, Manchanak Botanical Garden. Ayan. At sa atin namang shout out. Shout out po kay Sis Lu Ulubong, Erlinda Amosco, LB San Jose, Malu Bautista. At sa YouTube naman, ilan dyan sa mga suki natin, sila Elena Yang, Dante Villaseñor, Eric Tabo, at siyempre si Mami Beth Rason at si Brad Dan Rason. Ganon din sina Lito at Ira Zamora, si Miss Dred Hernandez ng Japan, at sa kanyang asawa na Hapon. Ayan. Sa buong Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ganon din sa mga tagapakinig ng Hataw Balita Pilipinas sa Radyo Libertad 1350. At kung loloobin po ng Panginoon sa January 1 na po 2024, ang panibagong session ng Mass Indoctrination ng MCGI sa ganap na ikapito ng gabi Philippine Standard Time sa official MCGI social media accounts. Kabilang po ang MCGI channel, ang official YouTube channel ng Members Church of God International. Patuloy rin po namin kayong inaanyayahan na makiisa sa Global Prayer for Humanity tuwing Lunes hanggang Biyernes alas 9:30 ng gabi. Ito po yung nakastream ng live sa lahat ng MCGI social media accounts. Ang Global Prayer for Humanity ay bukas po sa lahat, anuman ang inyong relihiyon o lahi. Mga kasangbahay, kung meron po kayong balitang hindi ninyo napanood o kaya ay may nais kayong muling panoorin sa Hataw Balita Pilipinas, bisitahin lamang po ang aming mga official social media account. I-like at i-follow ang UNTV News and Rescue Facebook account at i-click ang subscribe button sa UNTV News and Rescue YouTube channel. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang videos na nag-iisang public service channel. Kaya, subscribe, like, and share. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Pilipos, Kapitulo 3, talatang 20. Sapagkat ang ating pagkamamamayan ay nasa langit, mula doon ay hinihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo. At yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Martes, ika-26 sa buwan ng Disyembre 2023. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue at ng UNTV Radyo Libertad 1350 ng ating mga correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po inyong amigo, Sherwin Kulubong, at dito sa UNTV at UNTV Radyo Libertad 1350. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.